May ganun. Sino raw ang mas paborito mo sa dalawa? Sir Don, I forgo my opportunity to answer this question. De, joke lang. Dahil siya magkaiba sila ng strength when it comes to Di ba? Una, magkaibang role naman kasi sila, so ang hirap talaga ikumpara, di ba? But si Kaylin and I have worked longer before, kasi nung pumasok sa GMA for Kambal Karibal, kami talaga yung magkasama. So, nasubaybayan ko na yon, yung Kaylin na yon. So, nung sinabi sa akin na siya yung makakasama ko dito, it's more of an excitement kasi gusto ko makita how she's matured as an actress. Because I've known her as a teenager. Paano nanokay? Yung Kambal ka, ganyan pa sweet. 15, di ba? Siyempre, pag ang artista, nakaka-experience ng buhay, di ba? Nasasaktan, sumasaya, naging iba rin yung atake ng acting. No? So ngayon ba, dahil tapos na siyang masaktan, di ba? So masaya siya, nagbago ba? Mahusay pa rin si Kaylin. At sa tingin ko ay mas humusay siya ngayon. What I really love about Kaylin is the way she injects the little nuances, yung details talaga. As a director, I really love the details. Yung konting irap ng mata, konting pitik ng kamay, yung change in demeanor, yung body posture. Malaking bagay sa akin yung gustong-gusto ko yun. So, I really like working with Kaylin. It's very comfortable working with her again. Si Kate naman, kontrabida ko siya una nakakatrabaho. Puro pala kay kontrabida una ko nakatrabaho. Sa Waray naman, no? Si Barbie naman ang binuboljak niya doon. So, nung pero very short lang yun, Sir Don. Maiksing panahon lang kasi tinamaan kami ng COVID noon eh. Yung time na habang nasa Green Hills kami, may sinusundo yung ambulansya na patient 001 yata yun sa Green Hills. Anyway, nung naka-work ko ulit si Kate, to me, Kate is a mystery in the beginning. No, it took some time for me to really get to know her. Pero once I got that chance, kasi ang haba na po namin magkasama, isang taon na kaming magkakasama. So maraming pagkakataon na magkausap kaming dalawa lang, nakakapag-open din kami sa isa't isa. I come to be very fond of her. Mas nakaka-connect na ako sa kanya as an actress, and I see her. And that's why it was easier from that point forward na mag-collaborate with her. And I should say na napakahusay ni Kate in the sense na mabait siya, tapos biglang may switch, maldita na siya. So, ibang skill din yon. Hindi ko alam kung sino ang tunay na Kate doon. So, yung husay, magkaiba siya eh. I think that hindi mo talaga makukumpara ang mga artista kung sino ang mas magaling because they are... Kaya nga sila magkasama eh, kasi magkaiba yung husay nila. Yes, kaya nag-work. Pero tapos na ba kayo mag-taping? Last 2 taping days. Talaga? Yes, last 2 na. So nakita mo yung difference nung Kaylin and Kate ngayon na parang pareha silang masaya. Yes. At kasi nga alam natin pareha silang in love, di ba? Na-feel mo ba yun sa set direct? May pasok lang. Kasi si Kaylin, wala siyang dapat na-explain eh. Alam niyo po sa set namin, pag pumapasok lahat ng tao doon, it's as if it's a new world for us. Parang lahat ng baggage of the outside world is in the outside world. So we are our own family in this set. So parating masaya. Okay. So I think that helps. Kung malungkot man sila sa labas, at least, di ba, pag nasa trabaho, masaya tayong lahat. Okay. Reaction na lang Kate and Kaylin, na parati kayong masaya. Mabuti rin po kayo. Yes. Sir, gusto ko lang malaman kasi nabanggit ni Miss Aubrey na matagal na rin kayo nagkasama. So basically, itong mga kasamahan niyo, yung mga nagsisimula pa lamang sa industriya. I was just, wondering if you share some insights pagdating sa acting, pagdating sa, handling Yes po. Actually, when it comes to sa mga advice, not unless tinatanong po nila ako. Kasi yan po yung parang siyempre, mahirap pong mag-direct sa set ng kapwa artista natin. Not unless po, nagtatanong lang, especially sila Paul. And minsan, sir, to be honest, hindi ko na rin po hinihintay na, hindi ko masabing nag-a-advise or basta pag nakita ko na parang kailangan lang ng support, more on, ako na rin ho yung pusang lumalapit sa kanila. But magkaiba kasi yung nag-advise ka when it comes to parang nagdidirect ka na,
Siyempre, with all due respect po sa ating mga director, and kung ano lang yung ano nila, kung ano lang yung mga kailangan lang, for example, when it comes to internalize, pag mag-internalize, especially mga anak ko dito si Paul, siguro yan, nagtutulungan na lang kami. Yung mga basic practice lang po, exercises, something like that, na makakatulong para sa scene. Yun po. Yes. Okay, Doc. Kayo ba ni Ma'am Aubrey, may napansin ba kayong kaibahan from your generation kumpara sa mga kabataan ngayon in terms of, approaching the role of work? Yes, sir. To be honest din, kami ngayon parang mas more on, well, hindi ko masabi, hindi rin kami ganun ka-focus or ka-seryoso sa mga trabaho namin. Pero ang generation ng mga bata ngayon, iba, talagang yung mga scenes nila, malaki man yung role nila, maiksi man yung role nila, parang talagang they're being grateful. Siguro sa past na mga nangyari rin sa atin, sa mga dumaan sa mga experiences natin from the pandemic. I don't want to mention it anymore, pero mas naging malalim ang mga bata ngayon. And syempre sa social media, nakatulong din talaga sa kanila. Actually po, nai-inspire din ako doon sa mga bata at nagpapasalamat ako sa kanila kasi akala namin kami lang yung focus or ganun. Ang trabaho kasi sa amin ngayon, kasama na po namin yung pamilya namin dito, ang mga anak namin. Dito namin sila binubuhay sa trabaho nito. Pero itong mga batang to, wala pang pamilya. They have their families, pero wala pa silang mga anak, wala pa silang mga binubuhay na asawa. Pero pag nagtrabaho sila, parang malalaki na yung mga anak nila at parang malaki na yung pamilya nila. Ganun po sila ka-dedicated sa trabaho nila. That's why I'm very grateful also, katulad nila, Miss Aubrey, kami, kasi na-inspire po kami sa mga bata ngayon. Which is, kung ano man yung hirap o struggle na ginagawa namin sa buhay namin, sa work namin, mas mahirap yung ginagawa nila ngayon yung mahirap pa ng pamilya nila. So, thank you guys, maraming salamat sa inyo. Siyempre, honor to God. Salamat. Thank you, sir. Yes. Thank you. Saka I just want to say thank you, of course, sa production team ni Ms. Nieva. Dahil first time ko talagang sarap magtrabaho. Sabi ko, ganito pala. Kasi the past talaga, yung past na mga issues and problems ng past, kung ano man problems ng mga production, talagang na-address ngayon. So I'm proud na nakapagtrabaho ngayon at naranasan ko din yung before na talagang pag nagtrabaho ko ngayon, parang, sabi ko, wow, this is so much better. I like it. Well, don't get me wrong, I love my time, but now talagang ang swerte nyo talaga din. Talagang I know the struggle and I just want to say thank you also kung sino man na nagpauso ng stylist. Because kami, nung unang panahon, may movies kami, isang 50 days, dadali namin yung damit namin 50 days. Continuation, accessory, shoes, sa amin lahat yun. Oo, wala kaming stylist. Wardrobe meron. Ay, isahin yung mga clothes mo. Even TV. So thank you yung mga gumagawa na gano'n. Please continue doing it. Thank you po. Maraming salamat. Next naman po, si Miss Rose Garcia of PEP.